May nagtanong sa akin before, ano yung pros and cons na usapan natin yung agency versus DIY, no? So, ano ba yung pag-uusapan doon? Number 1, yung freedom. Number 2, yung language. Number 3, yung documentation process. Number 4, employer. Number 5, accommodation. And sino yung mag-aasikaso ng for Americanong or yung school nyo dito kung partially recognized pa lang kayo. So, agency versus DIY. So, kapag sa decision making, kapag naka-agency ka, ang tawag dito, naka-ano ka lang sa kanila. So, kapag sinabing 2 years yung contract, 2 years yan. At the same time, wala kang option kung saan lugar ka mapupunta. Or minsan tatanungin ka lang nila, saan mo ba gusto? Sa countryside ba or city side? So, wala kang option. Kung meron kang kamag-anak, pwede kang mag-request na malapit sa kanila. But, if you're gonna do it yourself, ikaw bahala kung saan mo gustong state mag-apply. For example, sa Brandenburg, Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, ikaw bahala. Pero kapag naka-agency ka, sila yung bahala. Wala kang magagawa. Okay, number 2, language. Kapag under ka ng agency, full sponsorship yung language. From A1, B2, A1, A2, B1, B2, at saka yung pag-take ng German language exam until B1 or B2. Fully sponsorship yan. Unless na lang kung bumagsak ka ng first take, ikaw yung magbabayad ng second take mo. Okay? When it comes to DIY, oh gosh, maghahanap ka ng school kung saan ka mag-German language. Shucks, yung enrollment, alam ko A1 nasa 15,000, A2 around 15,000 din. B1, B2 nasa 20,000 na pataas yan. So, sa German language pa lang aabot ng 60,000. Estimate lang. Hindi ko sure kasi iba-iba yung presyo ng mga school. Pero yung B1 ngayon nasa 22,000 na eh. So, aabot ng 60,000 yung gastos mo. Wala pa yung exam itself at saka yung review. So, 60,000 sabihin mo na o 70,000 for language, German language class lang yon. Okay, kung agency ka, full sponsorship yan, mag-a-attend ka lang ng class mo na sila yung magbibigay ng schedule, wala kang choice. Okay? And then, walang atrasan ba kapag naka-agency ka? Kasi kapag nag-stop ka, kailangan mong bayaran kung ano yung inilabas nilang pera sa'yo. Pero kung DIY lang, nasa sa'yo kung itutuloy mo or hindi. Number 3, sa documents. So, ipapasa mo lang lahat ng documents mo sa agency, sila na lahat magpa-process ng lahat. Kapag nag-DIY ka, ikaw lahat magpapatranslate ng documents mo into German. Kung may kailangan silang into German, ikaw lahat magpa-process. For example, sa documents. Ang kailangan, for example, sa German Embassy, kailangan nila ng documents ng lahat ba? Like, pati yung school nyo, minsan, hindi, ipapasa pa yun kasi may documents na kailangan for recognition. So, dito kasi, sa Germany, if you are a professional, kailangan mong mag-undergo ng recognition process. Dito malalaman kung partially recognized ka or fully recognized ka. So, for example, ako, nung nagpa-recognize ako ng mga documents ko dito sa Germany, lumitaw doon na partially recognized lang din ako. So, yung gagawin, isasubmit lahat ng documents mo, school documents, sa states dito kung saan mo gustong mag-work para ma-determine nila kung partially recognized ka or fully recognized. Kasi itong notice of deficit na to, ito yung tawag dun sa result kung partially ka or fully recognized. Kailangan mo to kapag kukuha ka ng visa. So, if DIY, hindi ko ma-imagine, ang hirap. Ayoko din makapag-talk in German sa kanila. Gosh, para lang siya matatapang siguro or makakalala dito. So, documents yun. Aside pa doon, yung kailangan mo for visa process, kung partially recognized ka pa lang, is yung school mo dito. Saan ka magre-review? Saan ka mag-exam? Kailangan nila yan. Kasi yung visa mo is for recognition. Okay? Ang hirap! Sa mga documents pa lang na kailangan mong ipatranslate ang gastos kapag DIY or do-it-yourself. Tapos ito pa, employer. Kapag naka-agency ka, ayun lang yung cons niya. Wala kang option kung saan ka nila ilalagay na agency. Or saan ka nila ilalagay na employer. Kung Krankenhaus ba yan? Hospital ba yan? Clinic ba yan?
kung reha clinic ba yan or privat, wala kang choice. So, oo ka lang or hindi dun sa contract. If naman, do it yourself, you have the authority or you have the option kung saan mo gustong maghanap ng employer. The problem is, kung naka-agency ka, may middleman, a-attend ka lang sa interview at tuturuan ka nila kung anong isasagot mo sa interview. If you're gonna do it yourself, ang hirap. Ikaw kakausap sa lahat ng mga tao during interview. Tapos in German lahat yun. Minsan, yung natututunan mo sa school is magkaiba yung maririnig mo. Kaya mahirap siya. Unless may middleman siguro na siya muna yung magpapaliwanag tapos i-discuss sa'yo. Lalo na kung hindi ka pa ganun ka-fluent sa German language. Mahirap kasi hindi lahat marunong mag-English. Pero, depende sa employer. Employer is sa agency, ikaw a-attend ka na lang sa interview, then mag-aantay ka na lang after kung nakuha ka or hindi. Tapos hahanapan ka nila ulit kapag hindi ka nakuha. If do it yourself, ikaw bahala saan mo gustong magtrabaho, maghanap ka ng employer mo. Ganun. Ang hirap. Tapos ito pa. So let's say may employer ka na. May employer ka na, regardless kung DIY or agency. So pagdating mo dito, if naka-agency ka, si agency, susunduin ka niyan sa airport, ipapakilala ka sa employer, ihahatid ka sa apartment mo. If DIY ka, hindi ko alam paano ka maghahanap ng apartment, Day. It's either siguro kung may employer ka, sana, may ibibigay si employer. Kasi kung wala, ang hirap. Kung wala maghahanap ka ng sarili mong apartment dito, ang daming paper requirements. Kailangan mo ng 3 months payslip, kailangan mo ng ganito, ng ganyan. Ang hirap, pero siguro sa mga employer, nagbibigay naman sila ng accommodation, pero hindi ko sure kapag direct hiring. Or siguro sa DIY, kasi para lang talaga siya sa mga may kakilala dito or kamag-anak na pagdating nila dito is may matutuluyan sila or magtutulong sa kanila. Ang hirap. Tapos ito pa, pagdating mo dito, so for example, ako, partially recognized pa lang ako. Yung sa recognition process ko, sasabihin na lang ako, Leia, ganitong araw na yung school mo tsaka exam mo, umattend ka. A-attend lang ako sa school, magre-review, ipapasa yung exam. Tapos, kapag DIY ka, mag-e-enroll ka sa school, enroll mo yung sarili mo, babayaran mo yun, or kung anong pinag-usapan nyo ng employer. Tapos, ang hirap. Tapos ayun, iti-take mo. Hindi ko alam kung gastos mo ba or hindi kapag DIY or sagot ba ng employer. So, ayun guys. Pros and cons ng agency versus DIY. Agency, you have to believe in yourself na makakaya mo siya. Okay? Kasi a-attend ka lang, susundan mo yung mga gusto nila, then pagdating mo dito, walang placement fee, lahat fully sponsored. DIY, gagastusan mo lahat from the start German language until dito. Ang hirap niya. So, I hope, kung agency, maghanap kayo ng accredited at the same time, walang placement fee, wala po dapat. Kapag DIY, ay guys, good luck sa mga magdi-DIY. Pero sana mag-open ulit yung mga physical therapists dito sa Germany. So, ayun lang po. 10 minutes din to. Gosh, sabi ko maikli lang pero hindi kaya pala ng 5 minutes. So, I hope I answered your question. Pakinggan mo na lang to kahit matagal. Thank you guys! 2-3. Mabuhay!